Magandang umaga sa ating lahat, sa lahat ng mga participants natin sa iba't ibang panig ng mundo from Luzon, Visayas, Mindanao, sa Hong Kong, Singapore, Dubai, Oman, Abu Dhabi, nasa Milan, sa Italy, yung mga nasa Amerika na participants po natin, yung mga nandyan sa may nasa Switzerland tayo ha na bisita rin. And syempre sa lahat ng mga members natin na nandyan sa UK, magandang umaga sa ating lahat. Pati yung mga nasa Qatar na nandito nanonood ngayon, magandang umaga po sa inyo. Yung grupo po natin dyan sa Singapore, magandang umaga po sa ating lahat. Again, this is your speaker, your trainer for today. I am Mr. Toots Damasco. Magandang araw po sa ating lahat. Guys, tuloy po tayo. Then syempre, lagi nating alalahanin, no? Kasi lahat naman tayo, kaya natin ginagawa itong JC, kaya natin ginagawa itong dropshipping na ito, kaya natin ginagawa itong negosyong ito. Kasi syempre, may goal tayo. At alam ko, ang goal ng bawat isa sa atin dito sa negosyo po natin, ang goal natin ay ano, ang goal natin magpayaman. And for sure, lahat naman po tayo gusto nating yumaman. Tama, di ba? Kaso nga lang, ang problema, hindi po ganun kadali ang magpayaman. Yun yung reality. So, magiging ano ako sa inyo, kapag kasabihin ko sa inyo na madali lang pong magpayaman dito sa JC. Hindi po. Siyempre, kapag ka pinag-usapan pagyaman, may mga proseso yan. May mga challenges diyan. And ako po, dahil sa matagal na ako sa company ito, matagal na ako sa negosyo na ginagawa po natin, marami na akong mga experiences, marami na akong mga napagdaanan sa kumpanya po natin, sa negosyo natin, na pwede ko pong i-share sa inyo nang sa gayon, yung salitang pagyaman na yan, mas mapabilis po sa inyo para maiwasan nyo yung mga bagay-bagay na dapat nyong iwasan at para magawa nyo yung mga bagay-bagay din na dapat nyong ginagawa. Okay ba tayo doon? So, again guys, no, kapag ka ako po yung kausap nyo, medyo minsan real talk po kasi ako. Minsan kapag ka nakakapagsabi ako, nakakapagsalita ako ng mga bagay-bagay na nakaka-hurt po sa feelings po ninyo, pagpasensyahan nyo na. Okay ba yon? And kapag ka may mga nasabi naman po ako na sa tingin nyo makakatulong po sa inyo, okay lang i-absorb nyo tapos i-apply po natin. Okay ba yon? And ako po, hindi na ako masyado magkikwento ng buhay ko. Pero right now, nandito po tayo sa Antipolo, dito po sa bahay ko. Dito po ako na nagkaroon ng bahay dito sa Antipolo. Ayan po. So, ang goal natin magpayaman. Always remember guys, lahat ng mga nagpa-qualify again sa business po natin, majority ng sumasali sa JC, majority ng mga sumasali sa House of Franchise, majority sa sumasali sa business natin, 98% sa kanila, 98% hindi man lahat, pero 98% sa kanila, kaya yan sumali sa business na to kasi may nakita silang opportunity. Ano yung opportunity na nakita nila? Opportunity yumaman, opportunity umasenso, opportunity na gumanda yung buhay nila. Okay ba tayo doon? And 2% naman sa mga nag-qualify, nag-member sa business natin, kaya yan nag-join, yung 2% na yan, kaya yan nag-qualify dito kasi na ito naman yung nakita nila, ito naman yung nagustuhan nila. Baka nakita nila maganda yung products, nakita nila maganda yung mga produkto, baka nagustuhan nila yung barley, at nagustuhan nila yung mga produkto na meron po tayo. Pero maniwala kayo sa hindi, sa tagal-tagal ko na rito sa company to, sa tagal-tagal ko na ha, sa company to, ayan, ito talaga yung figure. Majority ng mga sumasali, ang nakikita, opportunity para yumaman. 98% talaga yan. Lahat ng tanungin mo, kasi pansinin nyo, yung 17,888 pesos, in reality, di ba napakahirap bitawan yan? Kapag ka wala kang nakitang magandang opportunity sa business na to, for sure, hindi mo pakakawalan yan. Tama? Pero dahil sa nakita mo dito na pwede kang umasenso, dito pwede kang yumaman, di ba? Yung 17,888 pesos na puhunan, ginawan mo ng paraan. Tama? Kasi may nakita kang opportunity, pwede kang yumaman, pwede kang umasenso. And 2% naman, ah, 'di ba? Yung iba kaya nagko-qualify dahil sa mga produkto, pero 2% lang. Yan talaga yung figure. Ngayon tanong ko po sa inyong lahat. Tanong ko po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nandirito ngayon. Ano po yung nakita nyo? Ano po yung dahilan nyo? Bakit po kayo humahataw? Bakit po kayo nagtatrabaho dito sa House of Franchise? Ano yung nakita nyo? Ano yung nagustuhan nyo?
Dahil ba sa produkto, makakapagbenta-benta kayo? O dahil may nakita kayong opportunity na kapareho ko, na dito pwedeng yumaman, pwedeng umasenso? Pakitype ako, babasahin ko. Opportunity, tignan nyo, halos lahat kayo, sinasabi nyo, opportunity to become successful and be a millionaire pa, sabi ni Ma'am Maria. O, di ba? And yan, halos lahat naman po sa atin. Even me, no, kaya ako nag-qualify dito. Ang nakita ko rito yung opportunity yumaman. Hindi ko na tinignan yung mga produkto. Kasi sa totoo lang, ako po, hindi po ako magaling magbenta. Mahiyain ako, hindi ako magaling magbenta ng products, hindi ako magaling mag-alok ng produkto, mahiyain. Marami sa inyo ganyan, kapareho ko. Aminin nyo. Marami po sa inyo na napakamahiyain. Marami sa inyo mahiyain mag-alok, na nahihiya mag-alok ng produkto. Na, 'di ba, marami sa inyo ganyan, kapareho ko. Ako po sa totoo lang napakamahiyain ko po. Opo, hindi po talaga ako yung sasabihin mo na magbibenta-benta ng mga products. Hindi po. Pero ako po, ang tinignan ko sa company, yung opportunity na pag ginawa ko to, pwede akong umasenso. Pag ginawa ko to, pwede gumanda yung buhay namin. Ang tinignan ko, alam nyo kung ano? Yung left and right. Left and right, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5. Yun talaga yung tinignan ko. Sabi ko, sa sarili ko, sabi ko, kung dalawang tao lang yung magpapayaman sa akin, dalawang tao lang ha, maghanap ka lang ng isang tamang tao nasa left, isang tamang tao nasa right, di ba magkakaroon ka ng 1-5, 1-5? Tapos yung dalawang tao na yan, pwedeng dumami. Ngayon, pag dumami yung dalawang tao na yan, di ba? Dadami yung 1-5, 1-5 mo. Pag dumami 1-5, 1-5 mo, di ma-achieve mo yung mga pangarap mo. Alam mo, doon ako nag-focus. So guys, tuloy po tayo. Ayan. So sa lahat ng mga nandito, magandang magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ayan. So ulitin ko, no, majority ng mga nasa JC kaya yan nagsasacrifice, kaya nagtatrabaho kasi may nakita silang magandang opportunity. And 2% naman kaya nag-qualify dito dahil yan sa product and services na meron po tayo. Guys, i-remind ko lang uli sa inyong lahat, no. Hindi po masama mag-build ng network. Baka nagdududa pa kayo kasi marami sa atin mapagduda. Yung alam mo yun, nandito ka na sa JC, nakita mo na maraming yumayaman, maraming umasenso. Kaso nga lang, tinatanong mo sarili mo, totoo ba tong networking na to? Totoo ba tong left and right na to? Yayaman ba ako sa left and right nito? Sagot ko sa iyo, yes. And ako po, bilang GM ninyo, bilang isa sa mga nauna po sa inyo, isa sa pinaka-advice ko po sa inyo, especially sa lahat ng mga nagsisimula at gusto talagang umasenso at yumaman, build your network. Mag-build talaga kayo ng team nyo. Mag-build kayo ng network nyo. Kasi maniwala kayo sa akin, network solves everything. Hindi man lahat ha, hindi man lahat. Pero majority ng mga problema natin sa buhay natin, alam mo, isa sa pinakamaganda riyan, etong network na to, pwedeng makatulong para masolusyonan mga problema natin sa buhay natin. O ngayon, tanungin mo ko, ano ba yung mga normally na problema natin sa buhay? Number one, sino sa inyo namumroblema sa pera? Huwag mahiya. Sino sa inyo namumroblema sa finances niya? Alam mo kung anong sagot dyan? Build network. Pag may network ka, solve yung problema mo sa pera. Pangalawa, sino sa inyo rito ang namumroblema sa inuupahan niyang apartment? O hanggang ngayon, wala pa ring tirahan, wala pa ring maayos na bahay. O, pag wala ka pang bahay at gusto mong masolusyonan yan, magkaroon ka ng bahay mo, alam mo kung ano makakasagot dyan? Network. Pag may network ka na, maniwala ka sa akin. Anytime, pwede kang bumili ng bahay na gusto mo. Pag may network ka na, maniwala ka sa akin. O ano pa, baka yung iba nangangarap magkaroon ng kotse. Kotse, madaling-madali lang dito sa JC. Mapapansin mo rito sa company natin, ang dami nagkakaroon ng sasakyan. O anong solusyon? Bakit sila nagkaroon ng kotse? Network. May network sila. Oh, maniwala kayo sa akin. Hindi man lahat pero majority ng problema natin sa buhay natin, sa pamilya natin, sa bahay natin, problema natin, karaniwang magsusolusyon diyan, makakatulong ng malaki pagbibuild ng network. Pag may network ka, majority ng problema mo, solve yan. Maniwala ka sa akin. O ano pa? Problema mo sa asawa mo. O di ba? Majority, o bakit madalas mag-away, mag-asawa?
Bakit? Anong madalas na pinag-aawayan ng mag-asawa? Di ba pera? O pag wala kang pera, lagi kang tatalakan ng asawa mo, lagi kang aawayin ng asawa mo. O para bumait yung asawa mo sa'yo, anong gagawin mo? Magparami ka ng pera mo. Anong gagawin mo para dumami pera mo? Build ka ng network. Doon pa rin pupunta yan. Maniwala ka sa akin. O kaya ako, nung naintindihan ko to, sabi ko, kung ito palang pagbibuild ng network, yung makakapag solve ng mga problema ko, aba, ito yung pagkaabalahan ko, ito yung gawin ko. Kaya ako, tignan mo, focus ako sa pagbibuild ng network. Hindi ko iniintindi ibang tao. Hindi ko iniintindi yung ibang mga problema. Ang tinitignan ko parati tong network ko. Lahat ng bagay na ginagawa ko, laging connected sa network ko. Lahat ng ginagawa ko sa buhay ko, laging connected dito sa pag-build ng team ko. Ito talaga ginagawa ko araw-araw. Di ba? So, sa lahat po ha, ng mga nandirito, oh, hindi ko sinasabi na ito na yung ano no gagawin natin sa buong buhay natin, hindi po. Pero isa lang yung sasabihin ko sa inyo and proven ko na to na network solves everything. Hindi man lahat pero majority na mga problema natin ang makakapagbigay ng solusyon diyan, network. Okay ba 'yon? Oh, ngayon ganito, Sanong. Sir, paano kami magbi-build ng network? Sir, gusto namin mag-build ng malaking network. O parang kahapon, 'di ba? Nandun kami, may meeting doon sa grupo ni Balde Jesus. O kwento-kwentuhan kami doon kasama si Ma'am Tess Sonota. O 'di ba, Ma'am Tess? Kasama ka doon, kasama tayo doon kay Bal, 'di ba? O 'di ba? Habang nandun tayo nung sabi ni Bal, sabi ni Sir Bal doon sa grupo niya, sabi niya, "Guys, pakilala ko sa inyo si Sir Toots Damasco." O sa mga hindi nakakakilala kay Toots Damasco, with all honesty, sabi niya, ang pinakamalaking network sa buong JC, kilala niyo kung sino? Pinakamalaking network sa buong JC? Kilala niyo kung sino? O kilala ni Ma'am Tess Sonota. Alam niyo sino? Si Toots Damasco. Pero sa atin-atin lang 'yan. Pero hindi ko pinagmamayabang 'yan. Pero with all honesty, with all humility, hindi ko lang sinasabi, pero with all humility, ang pinakamalaking may malaking network sa buong JC sa atin. Bakit? Bakit sa atin? Bakit sa atin? Number one, may Team Big Four tayo. Tayo yon Team Big Four, network natin. Alam niyo po ba na strong leg tayo ng company? Anong ibig sabihin ng strong leg? Pinakamalaking grupo sa buong kumpanya, Team Big Four. Yun yung reality. Bakit? Under ng Team Big Four, sino-sino? O itong grupo na to, isama na natin to, sina Cristel, sina Emily, sina Albert, lahat-lahat na. Eric, lahat-lahat na dito isama natin. O, sino pa yung mga hindi nyo alam na under ng organization ng Big Four? Under natin ang Iralista. Under ng network natin ang Team Iralista, baka hindi nyo alam. Under natin sina Prewingo, baka hindi nyo alam. Top 1 ngayon, Prewingo, baka hindi nyo alam. Under natin yung mga yan. Oh, ngayon kung titignan nyo, ang pinakamalaking network natin. Ngayon tanong, sino sa inyo gustong magkaroon ng network ng kapareho ko? Left and right. O wala kang ibang ginagawa, patulog-tulog, pakape-kape ka na lang. Araw-araw, napa-flash out ka. Left and right, flash out ng flash out. 10 pairs, 10 pairs, 10 pairs. Parang ngayon, habang nagkakape ako, meron ng 15 pairs na pumasok. Sino sa inyo nangangarap ng ganyan? O, pag nangangarap ka ng ganyan, syempre, una, aalamin mo muna. Sir Toots, paano ba, ano bang ginawa mo? Sir Toots, paano mo ba ginawa yan? Kasi ang nakikita nyo ngayon, yan lang yung mga resulta na ginawa ko 10 years before, 10 years ago. Guys, for your information, 10 taon ko nang hinahataw to. 10 taon ko nang ginagawa to. Hindi pa ako tumitigil. Nagsimula rin ako kapareho nyo. Wala akong member. Left and right, zero. Nagsimula din ako mag-alok. Nagsimula din akong mag-present. Ang pagkakaiba natin at paulit-ulit kong sasabihin sa inyo ngayon, guys, madali na lang mag-build ng network ngayon compare sa amin before. Kaya't sabi ko nga sa mga members, kung magsisipag ka rin lang, guys, dapat
ngayon mo sipagan. Kasi madali na lang gawin to. Madali na lang magpayaman dito. Madali na lang kumita rito. Bakit hindi mo itodo? Bakit hindi mo i-full blast? Kaya ako proud na proud ako doon sa mga tumutodo ngayon. Yung mga kahit part-timer, tapos pag may time sila, makikita mo sila nasa office, nagti-training sila, nag-i-invite sila, nagpe-present sila, nag-aalok sila, nagbi-build sila ng network. Alam mo, proud ako sa mga yan. Lalong proud ako doon sa mga dating empleyado na nag-resign sa trabaho nila at ngayon ginagawang full-time yung business. Mas proud ako sa mga yan. Kasi malaki yung risk na ginawa nyo. Malaki yung sugal na ginawa nyo. Tama, di ba? Pero alam mo, uulitin ko, madali na lang gawin yung business ngayon. Kapag ka hindi ka kumikita ngayon, ibig sabihin may mali kang ginagawa, kapatid. Guys, kung dati, nagawa namin kumita ng milyon-milyon nang wala namang Zoom, kapareho nito, nang wala namang Facebook ads na ginagawa ng karamihan, nang wala namang TikTok, nang wala namang social media. Kung nagawa namin kumita ng milyon dati, na para makapag-invite kami, para makapag-share kami, kapareho ni Ma'am Tess dati. Alam niyo ba si Ma'am Tess Sonota dati, para lang makapag-recruit yan, para lang makapag-share ng business yan, si Ma'am Marites Sonota dati, grabe bumabiyahe pa yan ng Cebu. O di ba si Ma'am Tess Sonota pupunta pa ng Cebu, mag-aeroplano pa para lang mapresentahan yung mga prospect niya. Pero ngayon hindi niyo nagagawin yan. Kapatid, ngayon, i-zoom mo na lang, kausapin mo na lang via Zoom yung prospect mo, yung client mo, pwede mo nang mapasali. Yung iba nga, gumagawa lang ng video sa TikTok. Sa TikTok lang, gagawa ka lang ng content mo sa TikTok. Di ba? Sipagan mo lang gumawa ng content sa TikTok, may mga sasali na sa'yo. Yung iba, gumagawa sila ng mga YouTube account nila. Sa YouTube, gumagawa sila ng mga videos nila. Di ba? Via YouTube lang. Di ba? Nakakapagpa-join, nakakapagpasali sila. Guys, napakaswerte ninyo. Kahapon, habang kumukuha ng cheque, yung mga members natin, inoobserbahan ko kayo. Sabi ko, napakaswerte ninyo. Kasi try to imagine po, meron doon kahapon kumita ng 32,000. Kahapon may kumita ng 15,000. Kahapon may kumita ng kalahating milyon. 'Di ba si Coach Kristen ninyo kumita ng 590,000 isang linggo? O 'di ba? Kahapon may kumita ng 50,000. Guys, napakaswerte nyo. Alam nyo kung bakit? Kasi ngayon, kapag ka-tsumeki kayo, imagine mo, kapag ka-tsumeki ka ngayon, yung cheque mo, liquid yan. Liquid. Na pera mo. Walang bawas. I-compare mo dati, si Ma'am Tess, halimbawa si Ma'am Tess, tsumeki ng 50,000. Yung 50,000 niya, ibibili niya ng plane ticket. Magkano ticket papuntang Cebu? I-hotel niya. Magkano ang hotel accommodation niya? Sabihin natin, 3 araw siya sa Cebu. Magkano yung ginagastos niyan? Eh magpapa-venue pa, magpapakain pa. Try to imagine kung sisweldo dito si Ma'am Tess ng 50,000, siguro ang malinis na lang sa kanya 20,000. Yung 30,000, gastos niya uli yun para makapag-build siya ng network niya. Yun yung reality dati. Naswerte nyo ngayon, bakit? Hindi nyo na pagdadaanan. Swerte nyo ngayon kasi pag kumita ka ngayon ng 100,000, yung 100,000 mo, malinis yan, pwede mong idiretso sa bangko mo, pera mo na. Kaya napakaswerte ninyo. Kaya't ako, ang lagi kong pakiusap sa inyo, guys, lagi kong pakiusap sa inyo, sipagan nyo. Ibigay nyo yung pinaka-the best nyo na. Kasi tindan mo to ha, kung ako mismo, kung ako mismo nagsisipag, how much more dapat magsipag ka? Ako sa totoo lang, wala akong pinipiling araw sa trabaho. Wala akong pinipiling linggo ngayon. Pwede naman na ilabas ko lang tong mga anak ko, manood lang kami ng sine, o mag-check-in lang kami sa mga hotel na gusto namin at magpahinga, magbakasyon. Pwede naman eh. Pero binibigyan ko kayo ng oras, binibigyan ko kayo ng panahon. Alam mo kung bakit? Kasi naiintindihan ko yung pakiramdam ng wala. Naiintindihan ko yung pakiramdam ng walang pera. Naiintindihan ko yung pakiramdam na nangangarap kang umasenso, magkaroon ng bahay, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng malaking savings para sa pamilya mo. Naiintindihan ko yung pakiramdam ng walang pera. And ako, pag wala ka pang pera, guys, huwag ka nang maging choosy.
Pag wala kang pera, huwag ka nang mareklamo. Pag wala ka nang pera, huwag ka nang puro kasisi. Tandaan mo, kung anong sitwasyon meron ka gayon, kagagawan mo yan, maniwala ka sa akin. Wala ka dapat ibang sinisisi, kundi yung mga trabaho na ginawa mo 5 years ago, 10 years ago, kasi ito yung resulta mo ngayon eh. Nakukuha po natin. Guys, hindi po ako galit ha, hindi po ako galit. Nagiging totoo lang po ako sa inyo. Kasi tandaan mo po, yes, maganda yung company natin. Yes, pwede kang yumaman sa company natin. Yes, pwede kang umasenso sa company natin. Pero tandaan mo, walang ibang magpapayaman sa'yo sa opportunity na nakita mo, kundi sarili mo rin. Walang ibang magbibigay ng malalaking cheque sa'yo, kundi yung trabaho na ibibigay mo sa kampaning ito. Hindi ito magic na magkaroon ka ng 50 mil na cheque nang natutulog ka lang. Wala pong ganun. Walang ganun. Di ba? Hindi ito nasawa ko. Di ba? Kala ko may kaaway ka. Di ano. Sana may naintindihan, no? So, ako naman, ang gusto ko lang mangyari po sa inyong lahat, guys. Kasi alam ko lahat kayo gustong-gusto nyo ng umasenso. Alam mo, di ba nakakagigil yung linggo-linggo, pwede ka namang kumita ng 100,000 linggo-linggo. Wag na yung milyon. Yung linggo-linggo, kumita ka lang ng 100,000. Sa tingin nyo, pwede na yon? O kung nalalakihan kayo sa linggo-linggo, ano ba naman yung linggo-linggo, pwede kang kumita ng 50 mil? Oh, mas realistic yon. Di ba mas nakakagigil yun? Di ba mas tignan mo to ha, tignan mo to, wala rito si Armando Ardemer at saka wala dito si Armando Ardemer at saka si Coach Baray Tobera. Tignan mo to, yung dalawang yan. Tignan mo to, Anaya ha. Lagi mo silang nakikita. Lagi mo silang ka-jamming dun sa office. Lagi mo silang kakwentuhan. Tignan mo to ha. Paul, si Paul nandito. Tignan mo to, Paul ha. Yung mga kaibigan natin, si Armando Ardemer, si Coach Baray Tubera, lagi niyong nakakasama sa office. Sabi ko sa kanila, total mga walang pera. Total mga nahihirapan sa buhay nila. Sabi ko sa kanila, wag na kayong mag-inarte, wag na kayong magreklamo. Dahil hindi naman kayo magaling sa social media, wag nyo na ipilit sarili nyo. Kasi hindi naman kayo kamukha ni Cristel. Hindi naman kayo kamukha ni Emily. O, di ba? Huwag nyo ipilit sarili. Pag hindi ka magaling sa isang bagay, di hanap ka ng ibang way para maging, di ba, productive ka. Sabi ko sa kanila, araw-arawin nyo sa office, may mapapamember kayo riyan. Sabi ko doon sa dalawa, araw-araw kayo sa office, sabayan ko kayo. Oh, anong ginagawa namin? Sinasabayan ko sila. Kahit na puyat ako, pag kailangan nila ako sa office, pinupuntahan ko sila. Tignan mo yung dalawa na yan. O dati magkano lang naman check-in yan? Minsan 1 linggo ang check-in yan, minsan 2,000 lang. Minsan 1,500 lang. 1 linggo. O pero tignan mo ngayon. O nung nakaraang linggo, si Coach Barret Tobera, 1 linggo, tsumeke ng magkano? Parang 67,000 yata 1 linggo. O, di ba? 67,000 1 linggo. O kahapon, nakita ko si Armand Ardemer. Kumuha ng check-in niya. Magkano check-in niya? Nasa 42,000, 45,000, 42,000? O 42,000 kinita 1 linggo. Guys, tandaan nyo, walang sikreto sa business na to. Walang sikreto. Huwag kayong magpapaniwala doon sa may sikreto, sa pagpapaniwala. Walang sikreto. Alam mo, ang puhunan nyo lang sa business na to, action. Ang puhunan nyo lang dito, action. Action ba? Action. Kasi kahit attend ng training, araw-arawin mo umattend ng training, hindi ka naman nagte-take ng action para makapag-produce ng network mo. Wala din yan. Maniwala ka sa akin. Pag sinabi kong action, isa lang ibig kong sabihin. Dapat araw-araw may ginagawa kang bagay na makakatulong sa'yo papunta sa negosyo mo. Yung tipong, ano ba naman yang sa isang araw mag-promote ka sa Facebook mo ng business mo. Hindi nyo ba ako nakikita? Pag wala akong ginagawa, nagla-live ako sa Facebook ko. Akala nyo ba nagla-live lang ako para magpa-cute? Hindi, oy. Kaya ako nagla-live, syempre, para makapag-promote ng business ko.
Ano ba naman yung gagawa ka man lang ng promotion mo, ipopromote mo sa Facebook mo, araw-arawin mo. Yan yung tinatawag ko na little action na hindi mo binibigyan ng importansya pero yan yung pinaka-importante dapat na ginagawa nyo. Yung pagpo-promote sa social media, tandaan mo, ang negosyo ngayon nasa social media na. Yes, wala ka pa ngayon inquiry. Yes, wala pa ngayon sumasali sa'yo. Diyan sa ginagawa mong mga videos mo. Yes, wala pang sumasali sa'yo. Diyan sa promotion na ginagawa mo sa TikTok mo. Yes, wala pang nag-i-inquire sa'yo. Wala pang sumasali sa'yo. Ito sasabihin ko sa'yo, okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan na wala pang inquiry. Okay lang yan na wala pang sumasali sa'yo sa Facebook mo, wala pang sumasali sa'yo sa TikTok mo. Okay lang yan. Ang importante, araw-araw may ginagawa ka. Araw-araw may ginagawa ka. Alam mo kung bakit importante yan, yung araw-araw may ginagawa ka? Alam mo anong importansya niyan? Simple lang. Alam niyo po ba na syempre, ang Panginoon natin, tandaan mo, ang Panginoon natin, laging nakabantay yan sa ating lahat. Lagi nakabantay yan at pantay-pantay ang paningin sa atin yan. Lahat. Would you agree? Would you agree? Ang Panginoon, lahat yan nakatingin sa atin at pantay-pantay ang tingin sa atin lahat yan. Ngayon, tanungin ko kayo, sa tingin nyo, sino ang pagpapalain ng Diyos? Yung nagsisipag o yung patulog-tulog? Sino? Siyempre yung nagsisipag, ano ba kayo? Maniwala ka, patulog-tulog ka, bibigyan ka ng grasya? Maniwala ka, wala kang ginagawa. Di ba? Bibigyan ka ng pagpapala? Siyempre hindi. Ano ba? Kahit ako, sa totoo lang, pansinin nyo ako ha, pansinin nyo ako, yung mga lagi ko nakakasama, pansinin nyo ako. Ako parati, binibigyan ko ng importansya parati, binibigyan ko ng importansya parati, yung mga tao na nakikita kong active parati. Yung mga active parati, mayaman, mahirap, top earner, o bago lang. Wala akong pakialam. Basta nakita ko active ka, friends tayo. Okay tayo. Kaya makita mo ko sa office. Kahapon may lumapit sa akin galing Taiwan. Hindi ko siya kilala eh. Galing siyang Taiwan. Tapos sabi niya sa akin, GM2, sumaten ako ng ano, na-miss ko na yung live mo. Bakit hindi ka na nagla-live? Gusto ko, na-miss ko yung ano mo, training mo. Eh, hindi ko siya kilala. Guys, ako binibigyan ko ng value yung mga ganyang tao. Binibigyan ko ng value yung mga tao na binibigyan ng halaga yung negosyo. Productive ka man o hindi, nagpapasok ka man ng PNE hindi, wala akong pakialam. Basta't nakikita ko sa'yo na nagsisipag ka, nakikita ko sa'yo na nagtsatsaga ka, okay tayo, sasamahan kita, sasabayan kita. Mas naiintindihan ko at binibigyan ko ng value parati yung mga tao na may tatlong qualities. Ano yung tatlong qualities na yan? Ng tatlong tao na lagi kong pinapakisamahan. Number one, pinapakisamahan ko yung mga tipo ng tao. Number one, yung may mga malalaking pangarap. Pag malaki pangarap mo, sasabayan kita. Tanong, malaki ba pangarap nyo? Malaki ba pangarap nyo sa buhay nyo? Sasabayan ko kayo. Pangalawang tipo ng tao na pinapakisamahan ko, yung mga tipo ng tao na may pusong matulungin ba? Pag may pusong matulungin ka, sama tayo. Pero pag ang iniisip mo lang parati, yung para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo, hindi tayo magkakaintindihan. Pag masyado kang greedy, tatrabaho ka lang dahil magkakapera ka, mali. Hindi ganun tong business na to. Business na to, tulungan business ito. Tulungan ba? Tulungan. Tulungan. Hindi ka yayaman hanggat hindi ka marunong tumulong sa iba. Hindi ka aasenso rito, hindi ka marunong tumulong sa mga kapwa franchisee mo. Kaya't ako, proud ako sa mga leaders natin na nag-e-effort, nagbibigay ng time na magturo, mag-share ng mga knowledge nila sa mga bago. Proud na proud ako sa mga coaches na nagbibigay ng mga training lessons sa mga bago.
Yan, kapareho ni na Coach Asel, sina Sheng Sheng, sina Ma'am Jo Piñapiel, sina Albert, sina Emily, sina Coach Cristel, sina Sam, sina Crizel. Proud na proud ako sa mga yan. Kasi nagbibigay sila ng time. Sina nakalimutan ko si Ate Becky Santos, level 3. Lagi nagkakandak ng training. Si Kuya Oji, nagbibigay ng mga presentation. Mamaya may presentation si Kuya Oji. Umattend kayo. Proud ako sa mga yan. Kasi pwede naman na mag-focus lang sila sa grupo nila eh. Pwede naman na mag-focus lang sila sa team nila eh. Pero hindi eh. Binibigyan nila tayo ng time para makapag-share sila sa atin. Dapat binibigyan nyo ng value yan. Nakuha po ninyo? Ngayon, pag may pusong matulungin ka, kapareho nila, sasabayan ko kayo. Si Coach Michelle, nakalimutan ko si Michelle. Napakasipag din yan. Proud na proud din ako riyan kay Michelle. O, di ba? Siyempre, si Napol, mga proud ako sa mga yan. Guys, basta't ako, tandaan po ninyo, pag mataas pangarap mo at may pusong matulungin ka, sabay-sabay tayo rito. Okay ba tayo doon? Huwag kayong mahihiya. Huwag kayong mahiya. Kasi nung nakarang araw, parang mayroong galing abroad, pumunta ng office, tapos hindi lumalapit sa akin, hindi lumalapit. Tapos hindi nakatiis, lumapit. Alam mo kung ano sabi niya sa akin? Sir Toots, alam mo, sabi ng sponsor ko, kaya nahihiya talaga ako mag-message sa'yo, nahihiya akong lumapit. Alam mo, sabi daw ng sponsor niya, yung mga top performer daw, mga untouchable daw. May mga untouchable ba rito? Sabihin nyo sa akin kung sino mga untouchable sa office pagsisipahin natin. May mga untouchable kayo nalalaman. Pare-pareho lang tayo na distributor ng company. Pare-pareho lang tayo na member ng company. Wala ditong espesyal. Ano ba kayo? Kahit yung mga top performer, pareho lang natin yan na nagnenegosyo sa company to. Pantay-pantay lang tayo. Kaya huwag kayong mahihiya. Okay ba yun? Huwag kayong mahihiya sa mga top performer. Pag nakita nyo sila dyan sa office, pa-picture kayo. Paggawa kayo ng video, pa-content kayo sa kanila. Okay lang yan. Mababait yung mga yan. Tandaan nyo po, majority ng nasa JC, dito naman ako proud. Hindi man lahat, pero majority ng mga nasa JC, lahat yan, mababait yan. Lahat yan mababait. Lahat yan marunong makisama. Lahat yan marunong tumanaw ng utang na loob. Grateful yan. Kaya proud ako sa ating company. Proud na proud talaga ako, especially sa mga taga Team Big Four, 'di ba? Pansinin niyo, lahat ng mga Team Big Four, napakababait nila. Napapansin niyo? 'Di ba yung iba sabi sa akin ni Polo, sabi sa akin, GM, yung iba natawa nga ako Paul kahapon, sabi ni Balde Jesus, si Balde Jesus sabi sa akin, oh, eto si GM Toots, oh, yung mga taga Team Big Four, alliance natin to. Kasi ibang grupo sila, sabi alliance. Sabi ko sa kanya, bakit may mga alliance? May grupo-grupo na ba rito? Iisang company lang naman tayo. Di ba, wag niyong iisipin na ibang team sila, ibang team. Hindi. Tandaan niyo, iisa lang yung company natin, JC tayo. Dapat we walk like one. Kung baka trabaho lang tayo, JC lang, ire-represent natin. Wag yung grupo-grupo titignan mo, tapos magkakaroon ng separation dahil sa grupo-grupo. Hindi maganda. Hindi maganda. Kaya sabi ko sa kanya kahapon, walang alliance. Basta tayo sa Team Big Four, lahat pakikisamahan natin. Lahat, 'di ba? Kung may offer kang tulong, tulong ka, 'di ba? Kasi yan naman talaga. Kinakailangan may pusong matulungin ka at pangalawa, dapat mataas pangarap mo. Number 3, na lagi kong pinapakisamahan at pinakapaborito ko sa lahat. Alam niyo kung sino? Alam niyo kung sino? Lagi kong pinapakisamahan. Alam niyo kung sino? Yung mga taong sawang-sawa na sa kahirapan. Hindi ako pa VIP na pinapakisamahan ko mga mayayaman. Pwede naman eh. Kasi madalas ko naman nakikita nyo. Kasama ko yung mga mayayaman sa JC. Kaso nga lang ako, mas feel ko, mas gusto kong kasama yung mga tao na kapareho ko, nakasawang-sawa na sa kahirapan. Ngayon, tanong, sawang-sawa ka na ba sa kahirapan ng buhay mo?
Pag sawang-sawa ka na sa hirap, Diyos ko Lord, hatawin na natin tong JC, sama ka sa akin. Kasi tandaan mo, kapag ka nag-enjoy ka pa sa kahirapan, kapag ka nag-enjoy ka pa sa kahirapan, maniwala ka sa akin, hindi mo pa iintindihin tong business na to. Hindi mo pa itutodo rito. Pero pag ikaw, kapareho ko, sawang-sawa na sa kahirapan, itutodo mo to, maniwala ka sa akin. Pag nagpatawag ako ng training umaga, a-attend ka, maniwala ka sa akin. Kaya ako, proud ako sa mga umattend ng umaga ha. Kasi napakahirap kayo umattend ng umaga na training. Alam mo kung anong challenge? Kasi nasa JC na kayo eh. Sabi nga nila eh, sa JC daw, wala na kayong boss. Kasi ano na, di ba? You are your own boss. Uy, boss na kayo. O, di ba? Kaya kapag ka-boss ka na, patulog-tulog ka na eh. Di ba kapag ka-boss ka, ang sarap maging boss, patulog-tulog na. Di ba? Kaya napakahirap i-encourage yan umattend ng training sa umaga. Kaya ako proud ako doon sa mga leaders na pag nakita nila mo opportunity yung umattend ng training ng umaga, umattend sila ng training ng umaga. Kasi maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa akin. Ako po, sa buhay ko, nung nagsimula ako mag-build ng network, every morning, after ng prayer ko, wala akong ibang ginagawa, kundi nag-aaral, nagte-training. Madali nang naman mag-training ngayon. Ang dami sa YouTube. Hahanap ka, pipili ka lang ng bagay sa'yo. Araw-araw yan, wala akong ginagawa kundi yan. Punta ka rito sa bahay pagkagising ko ng umaga, after ng prayer ko, training, training, training. Yan lang mapapakinggan mo rito sa bahay ko. Dapat walang katapusan ng learning, walang katapusan ng training. And kayo, sa lahat ng mga nangangarap yumaman, nangangarap umasenso, sipagan natin. Sipagan natin. So guys, tandaan niyo po yung tatlong yan ha. Wala pong special sa amin. Walang special sa amin. At ako, paborito kong kasama yung mga tao na kapareho ko rin na nangangarap umasenso at yumaman din. Okay ba tayo? Yun yung mga gusto kong pakisamahan. So, ayan. Nahihirapan ako sa Zoom ko ah. Naninibago ako, sorry ah. Ayan, so pasensya nyo na, naparaming kwento, tuloy tayo, hindi pa nagsisimula negosyo, pero tandaan mo, lahat tayo sa negosyo, ito yung gusto natin. Number one, re-remind ko lang, lahat po tayo gusto natin magkaroon ng maraming income, magkaroon ng malaking income sa business. Tama yan, pangarapin yan. Pero tandaan mo, bago ka magkaroon ng malaking income mo, para magkaroon ka niyan, kinakailangan magkaroon ka muna ng network mo. Hindi ka magkakaroon ng maraming income hanggat wala kang network. Tandaan mo yan. Kinakailangan mo magkaroon ng network mo. Ang tanong, paano ka makakapag-build ng network mo? Ayan. Kinakailangan mong mag-build ng maraming leaders. Guys, bago ka makakreate ng malaking network, kinakailangan mo ng maraming leaders. At least, isulat mo to, at least, magkaroon ka ng 5 leaders. 5 na leaders. Pag sinabing leaders, ito yung kapareho mo. Kapareho mong humataw, kapareho mong gumalaw, kapareho mong, di ba, mag-take ng action. O, yan yung tinatawag na leader. Kinakailangan meron kang kaparehong at least 5. Okay ba tayo? And bago ka makakreate ng mga leaders, tandaan mo, bago ka makakreate ng mga leaders, kinakailangan may sistema. Napaka-importante ng system. Kasi tandaan mo, sabi ko nga, okay yan magaling ka. Okay yan magaling ka, masipag ka, okay yan. Pero tandaan mo, ang magpapayaman sa'yo, hindi yung kagalingan mo lang. Ang magpapayaman sa'yo, tamang sistema. Sistema ang magpapayaman. Hindi kasipagan, hindi kagalingan, hindi. Kinakailangan may sistema kang sinusundan. Naintindihan? Parang ganito lang yan mga kapatid, parang ganito lang. Na parang sa basketball. Parang ganito sa basketball. Lahat naman tayo, for sure, kilala nyo si Michael Jordan. Tama, di ba? Kilala nyo si Michael Jordan. Tignan mo, si Michael Jordan, sabi nila, siya daw ang GOAT. Pinakamagaling na basketball player of all time. Greatest.
of all time, si Michael Jordan daw. Pero tandaan niyo po ito, si Michael Jordan, nung nagsimula, sobrang galing niyan. Nung nagsimula siya sa basketball career niya, sobrang galing niyan. Sobrang galing maglaro, scoring champion, defensive player of the, ang dami niyang achievement. Pero ang problema niya, hindi niya makuha-kuha ang championship. Ilang taon bago niya nakuha championship niya? Ilang taon? 7 years. 7 years bago niya na-achieve yung championship niya. Tama ba ako? 7 years. 84 siya pumasok. 91 siya nag-champion. Tama, 7 years. Imagine mo sobrang galing. Naging mag-MVP na siya noong 1987, MVP na siya noong 88, 'di ba? Pero yung championship hindi niya makuha-kuha. Alam mo kung anong kulang? Alam mo kung anong kulang? 'Di ba sobrang galing niya sa pinakamagaling sa lahat ng player sa NBA? Pero alam mo dahilan bakit hindi niya makuha yung championship? Alam mo dahilan? Wala kasi siyang system sa team. Wala silang sistema sa team. Ang sistema lang, siya lang. Pero wala silang team system. Alam mo rason kung bakit nag-champion si Michael Jordan? Alam mo rason? Dahil kay Phil Jackson. Dahil sa coach niya. Nag-join si Phil Jackson sa Chicago Bulls. Tapos si Phil Jackson nag-create ng system. Alam niyo kung ano yung sistemang ginawa ni Phil Jackson? Yun yung tinatawag na triangle offense. Triangle offense. Yung triangle offense na yan po yung pinatakbo nilang sistema sa team nila. That's the reason why, nung nagkaroon ng system, yung team ng Chicago Bulls noong 1991, sila yung nag-champion. 91, 92, 93, nag-champion sila. Umalis si Jordan, hindi nag-champion ng Bulls. Pagbalik niya, may sistema, di ba? Together with Michael Jordan, nag-champion na naman. 96, 97, 98, nag-champion na naman sila. Ngayon ito tanong, sistema ba talaga nagpapa-champion? Yes. Tignan mo si Phil Jackson, yung coach, lumipat ng Lakers. Paglipat niya ng Lakers, anong dala? System, triangle offense. Ang tanong, nag-champion ba ang Lakers? Yes. Nag-three-peat ulit. Anong ibig sabihin? Ang nagtsatsa-champion talaga sa buhay natin, system. Tandaan mo kahit gaano ka kasipag, pag wala kang sistema, hindi ka yayaman. For example, magbabalot. O yung nagtitinda ng balot, masipag ba? Matyaga ba? Di ba masipag matyaga? Kaso ang problema, wala siyang tamang sistema para umasenso at yumaman. Di ba? Yung mga construction worker, masisipag, matsatsaga? Yes. Kaso tanong, yumayaman ba sila? Hindi. Bakit? Kahit gaano pa sila kasipag, hanggat wala silang tamang sistema, hindi sila yayaman. Ang nagpapayaman system. Ngayon, ano yung sistema na pwede magpayaman sa atin? Huwag na kayo lumayo. Ang magpapayaman sa buhay natin yung left and right system na yan. Kinakailangan mo lang siyang trabahuhin. Kinakailangan mo lang siyang i-workout. System ang magpapayaman sa atin. Yung sistema ng JC, kasama na yung sistema ng grupo natin sa Big Four, yan yung magpapayaman sa atin. Tandaan niyo po yan. Okay ba tayo? And syempre, dapat yung system, dapat duplicable siya. Dapat duplicable. Hindi pwede na may sistema nga, kaso nga lang, hindi naman duplicable, wala ding kwenta yung system na yan. Kaya nga napakadali eh. Imagine mo yung left and right na yan, napaka-duplicable niyan. Isang masipag sa left, isang masipag sa right. Yung dalawang na-invite mo, maganap lang din ng left and right niya. Yung mga na-invite mo, maganap lang ng tigli left and right nila. Napakadali lang. So, yun po yung magpapayaman sa atin. Guys, tandaan nyo tong format na to para yumaman umasenso tayo sa business natin dito sa JC. Kinakailangan meron ka nito. Kinakailangan ikaw mismo duplicable ka. Ikaw mismo duplicable ka. Kaya kang kopyahin ng napa-join mo.
Dapat duplicable ka, dapat may sistema ka, dapat maka-create ka ng mga leaders mo, dapat maka-build ka ng network mo para magkaroon ka ng maraming income. Okay, clear tayo? Guys, pag-usapan naman natin leadership kasi doon pa rin tayo pupunta. Leadership. Kahit gaano ka pa kagaling, hanggat hindi mo na-unleash yung leadership mo, hindi ka talaga yayaman sa company to. So,